Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Blood. Patuloy natin pag-usapan mga kababayan itong meltdown ng inyong Lokring. Dagdag na natin si Lokring, no? Na Vice Presidenteng Pusit, si Sara Tamilmil Duterte Carpio, no? Nag-chime in na po yung mga mambabatas, no? Na mukhang katawa-tawa tong vice presidente ninyo, no? Nagwala po dahil dun sa kanyang close na chief of staff. Parang meron siyang itinitago talaga eh. Bantay sarado niya po yung kanyang chief of staff at nag-aabogada po siya sa kanyang chief of staff na binabiolate niya yung nakalagay sa Article 7, Section 13 ng Philippine Constitution. Nagmamagaling siya, sinasabi niyang ang mga representante ang nagbabiolate ng Constitution. Siya pala ang napak-check. Akala ko ba, abogada, alam ang mga batas, yung pala, pareho sila nung kanyang close na chief of staff na parehong abogaga. No, meron po ditong nagsabi na dapat na siyang ma-impeach. Yung isa naman na mambabatas, sinabi mga kababayan, magpa-check up na sa utak. Yun po yung ating interpretation sa sinabi. Sa ating pagkakaintindi. At may dalawang itlog na dumedepensa sa inyong Lokring na Vice Presidenteng Pusit. Yun talaga. Siyempre, nandyan na yung mga sundalo, damage control. Ang laking nito. Yari ito. Iimbestigahan na ito, no? Ang depensa niya, hindi naman daw siya nag-threat. Pag siya ang namatay, tudasin nyo ang first couple, no? Yung assassin niya, yung Davao Death Squad nila. Tudasin nyo kaagad ang first couple at si speaker. No? Maski na wala na sa pwesto, halimbawa lang, wala na sa pwesto, no? Ang Pangulong Marcos at si speaker, siguro nandiyan pa rin yan kung ano man ang pwesto niya. Tirahin nyo pa rin. Ganon eh. Di ba? Hindi nga threat, pero nang utos ka na. Kung yung assassin mo, kung yung assassin mo, nag-trip, itinuloy yung inutos mo, maski na buhay ka pa, ano na. So, ibig sabihin, hayaan na lang yun. Yan po, naalarma na po ang Presidential Security Group, pinagsabihan na ni E.S. Bersamin, ang kapulisan, ang DOJ, NBI, mag-iimbestiga na. Dapat lang imbestigahan ito at ang ating AFP sa kanilang Chief of Staff, no? Si General Romeo Browner Jr. ay pinalalahanan ang mga kasundaluhan to remain calm, no? Huwag maging partisan. Yun po yun. At least, na-alarma lahat. Itong si Pusit, ito po ay ang anay, ang salot sa ating lipunan. Dapat na talaga itong ilagay, whether sa kulungan o sa mental institution. Hindi po maganda mga kababayan. Ang gobyernong Marcos, patuloy tayong nais ipagkaisa. Paunlarin, no? Ang ating ekonomiya, ang antas ng pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Pero ito sila, dahil sa pagiging ganid nila sa kapangyarihan, tulad nga po ng sinabi ni Attorney Leila de Lima, the entitlement, the quasi-royalty na na-enjoy nila sa pagiging pamumuno nila sa Davao, na ginawa nilang kingdom nila ang Davao, the privilege, the entitlement, yan po, feeling nila sila lang ang pinakamagaling, sila lang ang mahusay mamuno sa bansa. Hindi po mga kababayan, no? Kaya as much possible ma-impeach itong Lokring na ito, no? Ang mga naniniwala lang sa mga Duterte ay yung mga katulad nilang mga diktador. Walang pakialam sa human rights. Walang pakialam sa kapwa Pilipino. Kasi hindi naman ito mga purong Pilipinong anak ni Duterte. Itong tatlo na to, tandaan ninyo, ang nanay nito ay Aliman. Baka may lahi pa nung sino yon, yung
1941 ba yun? Sino ba yun? Yung leader ng mga Aleman na yun? Sino yun? Sino yun? Oh, okay. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. At shout out to all our OFWs, sa ating mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. No? At ganun din po, shout out sa ating mga Kapots Angels. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration. So dito po, sino po yung nagsabi, no, na kailangan nang i-impeach si Sara Duterte dahil siya ay ano? Ayan, sa politiko, si Papa Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Kaya po Papa. Sabi niya, siya ay mentally incapacitated. Larry Gadon urged Congress to impeach Sara Duterte. Ayan, gusto nga ni Larry Gadon doon sa mga advice niya sa mga progressive group wag ngayon. Ilagay nyo sa darating na Congress, the 20th Congress, pagtapos ng eleksyon. Kasi, ang dami pang kakampi ni Pusit sa Senado Oo, mga kababayan. Ang tanong, paano to dedepensahan ng mga kakampi niya sa Senado? Baka yung iba dyan, ididistansya na nila ang kanilang sarili. Eto po, sabi lang ni Papa Gadon dito in a video, Gadon said Congress could impeach Duterte for betraying the public trust when she refused to explain the utilization of her confidential funds. Sa mga nangyayari ngayon ay maari nang tanggalin ng Kongreso si VP Sara sa kanyang pwesto bilang Vice President sapagkat ang kanyang pagtutol o hindi pagpapaliwanag ng husto tungkol doon sa kanyang confidential funds ay daan-daang milyon na ginamit niya ay hindi tama, sang-ayon na rin sa pag-iimbestiga ng Kongreso. The presidential advisor stressed that the confidential fund is a public fund and that public officials should serve faithfully to the people. Maaari na rin hainan ng impeachment case dahil sa betrayal of public trust dahil sa isang public official dapat ay manilbihan ito ng tapat sa taong bayan. Due to her actions, Gadon said Congress can remove Duterte due to her incapacity to perform her duties. Ang duties ng Vice Presidente is to assist the President in the performance of his duties. Paano siya makakapag-assist? Pinagpaplanuhan niyang patayin ang Presidente at itong binabanggit niya ng mga planong pagpatay sa Presidente ay nagpapakita lamang na mayroon matinding problema ang kanyang kaisipan at ito ay nagdudulot ng incapacity dahil ang isang tao na hindi makakapag-isip ng husto, hindi makakapag-isip ng tama. Siya ay mentally incapacitated. Gadon urged Congress to act swiftly in removing Duterte dahil naguguluhan na ngayon ang taong bayan. Correct. I agree sa sinabi ni Papa Gadon. Impeach her now. Hindi na dapat pinatatagal ang lukring na ito na maggala-gala. No? Magsaboy ng kabubuhan, ng katarantaduhan, ng kasamaan. Biruin mo, dinidepensa pa niya ang sinabi niyang patayin, no? Pag ako namatay, patayin mo din. Ni walang proper investigation. Parang EJK lang, mga kababayan, di ba? Huling-huli talaga ang mag-amang Duterte o ang mga Duterte. Ganyan ang gawain nila sa mga taong kinamumuhian nila. Ipapapatay ka. Wala man lang tamang investigasyon, walang tamang pagsusuri. Nakakahiya po. Ganyan po ang kanilang pinapakita. Kasi bakit? Hindi naman mga Pilipino yan. Hindi naman 100% Pilipino. Sabihin nyo sa akin kung 100% Pilipino sila. Ang tatay, half Inchik. Ang nanay, half Aleman. O ano sila? Di ba? Sige nga. 100% Pilipino ba yan? Hindi! Nakiya naman kayo mga kababayan. Ito pa. Ano pa ang sabi ng mga mambabatas dyan? Unahin natin si
Senate President Chis Escudero, yun na lang pong buod dito po sa Global Daily Mirror o quote card. Statement of Senate President Chis Escudero on the rising tensions between Vice President Sara Duterte and the House of Representatives. I urge those who are close to her, those who truly care about her as a person and as a leader, to advise her to refrain from making these indecorous and possibly criminal statements in public. Tingnan ninyo. Possible criminal statements. Abogado to. Top-notcher ito. Alam niya. Walang nag-a-advise. Bakit po walang makapag-advise sa kanya? Ano ang sabi niya? Don't tell me what to do. Huwag mo akong pagsabihan. Wala pong makakapagsabi niyan, Senate President, kay Chis Escudero. Hindi siya tumatanggap ng payo kasi ang alam niya, above everybody siya. She is above everyone. Matigas ang ulo niyan. Sabi nga nung tatay, walang pinakikinggan. Ni parents niya, hindi siya nakikinig. May sarili siyang mundo. Kaya may mental incapacity yan, mga kababayan. Wala siyang nararamdaman na. Sinabi niya, pinatay na nila ang feelings ko. Ano ka? May problema ka. Oo, meron. May mental incapacity talaga siya, mga kababayan. Kaya tama ito. No? Kung pwede may yung true love who cares for her, meron nga may nagkikare sa kanya. No? Para bantayan sana ang kanyang mental state. Wala po eh. Siguro may nagmamahal pero yung makapagsalita, yung makapagpayo, wala. Baka sabihan niya, baka suntukin niya, mga kababayan, mga pagsabihan ha. Ayaw niyang mako-call out siya kung may mali siya. 'Di ba? Yan po 'yun. Yan yung taong hindi tumatanggap ng pagkakamali. Sa tingin niya lahat ng gagawin niya tama. It's all about her. Yan po 'yan. Believe me. Sinabi niya na, don't tell me what to do. Huwag niyo akong pakialaman. Parang ganun po 'yan. Ulitin ko, mismong magulang na nagsabi, heartless yan anak namin. Ha? Hindi nakikinig yan. Matigas ang ulo niyan. May sariling mundo. O ano tawag mo doon? Mental incapacity. No? May saltik, mga kababayan. Dapat yan, dalhin yan, ipapsychiatrist yan. Diba? Yung ang medical doctor na isang sundalo, sinabi, medical doctor, psychologist. Diba? Meron siyang narcissistic personality disorder. At kung ano-ano pang nabasa sa kanya. Lalo na pag na-diagnose yan by treatment, yung by a series of tests. Baka ilegal sa mental yan. Pero wala nga makapagpayo sa kanya. Walang magsabi, punta ka dito sa psychologist na to. You need a therapy. Wala. Even asawa niyan siguro, walang masabi. Baka sapakin ka niya. Ganun yan. Dadaanin niya na lang sa kamao niya. Tingnan niyo yung ginawa niya dun sa sheriff. Diba? If she is struggling, I sincerely hope she seeks and is provided with the help she may need so she can regain calm and composure and properly discharge her duties as Vice President. Pag mangyari ito, ay hindi na siya pwedeng maging Vice Presidente or anyman na hahawak ng national post. Kasi pag nalaman na meron siyang mental disorder or incapacity, wala na, tabla na, mga kababayan. Hindi na pwedeng pagkatiwalaan yan. Eto pa, yung sinabi ng mga mambabatas, yung mga young guns naman. Global Daily Mirror. Sabi dito ni Ortega, hindi normal ang ganitong klase ng pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Dapat nating tanungin, nasa tamang pag-iisip pa ba si Vice Presidente Duterte? Ayan po, these words, yung mga pinagsasabi niya, are dangerous, reckless, and deeply concerning. Sabi niya ni La Union Representative Paulo Ortega. Sabi naman ni Sia Adjong, this rhetoric is deeply irresponsible and deeply troubling. Puro deeply troubling po, ha? We do not want this kind of threats be directed against anyone, not to the sitting president, the speaker, or even to the vice president herself. Instead of fostering unity, it incites fear and division, creates an atmosphere of insecurity among the top
echelon of our government and promotes a culture of violence which is diametrically opposed to the core of our democratic system of governance. Correct. Biruin nyo, ha? Culture of violence. Ayan po yan, sila Sara Duterte. Kasi nga what? Privilege, entitlement, ha? And the quasi-royalty they enjoyed in Davao City. Pinabayaan po ng mga taga Davao City itong mga Duterte na ito. Anong sabi naman ng aming representanteng si Kong Hoon? Instead of addressing the allegations head-on, she is creating the distractions that only sow fear and division. Kita nyo? Deeply troubling culture of violence, division and fear ang inaano niya, mga kababayan. Ayan bang example ng isang leader? Pinaghahati-hati niya. Gusto niya mag-civil war tayo, mga kababayan. Dahil lang sa kanya, sa kapritsyo nilang ng kanyang chief of staff. O, di ba? Bakit? Protektado niya ng husto ang kanyang chief of staff. Bakit nagdadrama yung kanyang chief of staff, no? Dapat daw fair dahil siya ay Pilipino. Ba't sinabi na ba namin hindi ka Pilipino? Patunayan mo sa korte na hindi ka tinitreat ng fair, dyan sa pa yung contempt ng HOR. Mga abogado kayo, pero naging abogaga kayo. O abogago kayo. No? Bilo nyo ang drama nyo, ang daming na-contempt ng HOR, kayo lang ang nagdrama ng ganyan. Bakit? Kasi you are deflecting and evading the issues. Yon. Para ang mapagtuunan ng pansin ng tao ay ang drama ninyo. Hindi po mawawala yan. Continue the investigation. Yan. Continue the hearing. Oo. Joel Chua, continue yan para lalong madagdagan ang pag-aalburuto nila. O baka mamaya, anong gawin nila? O bumili na daw siya ng tali. Oo. Sige, tali mo sarili mo. Ano pa ang sabi dyan ni Jude Asidre? This does not suit her, especially given the dignity of her office. Her actions and words raise serious concerns about her priorities as a leader. Instead of addressing the issues at hand, she is diverting attention with theatrics. Wow, talaga naman. I agree sa mga sinabi ninyo. No? Ibig sabihin, pusit. Takbo-takbo, bato ng issue. Drama tayo ha, para mawala yung issue natin. Ay, nako. Kala mo makakalusot ka? Hindi. O ano, ngayon ang sabi nung kanyang mga mga kababayan. Nung kanyang mga defenders naman, mga kababayan. Eto na sinasabi ko sa inyo. No? Bakit hindi niya inaatake ang Senado? O, kasi dadalawa lang yung kontra sa kanya doon. Oo. Yung minority lang, si Risa Hontiveros, saka si Coco Pimentel. Si Coco Pimentel, wala pa nga sinasabi. Pero si Risa, wala. It's not all about you, Madam Vice President. Wala eh. And dami niyang kakampi sa Senado eh. Diba? Lahat po, mga Duterte lapdogs. Yan po. O, eto, yung isang asong ulul, no? Yung talagang hihimudin ang brown starfish ng mga Duterte. O, kasi kung walang Duterte, sabi niya, walang bato. Walang PMP chip na bato. Kung walang Duterte, walang senador na bato. O, yun. Kaya ito, protektahan natin ang ating entitled na prinsesa ng Davao City. Sabi diyan sa politiko, tao lang na may emosyon. De La Rosa defend Sara Duterte's meltdown. Tao lang. Pero dapat inisip niya, vice presidente siya. Hindi dahilan yan para sabihin mong mag-meltdown ka ng ganon. Na direktang papatayin yung tatlo kung sakaling may mangyari sa kanya. Kung walang mangyari sa kanya, tinuloy nung assassin. Pinagtripan siya. Ngayon, ano nangyari? Tao lang? Dahil nag-meltdown? Ayun. Tao lang, may emosyon. Nako, ano pang pinagsasabi nitong mga gago na ito? Ha? Ito pa sabi ni Bato ha. Ito, tinan nyo ha. Kung kayo nasa ganyang sitwasyon, masisikmura ba ninyong ginagawang panggigipit sa inyo? Kung kayo nasa ganyang, anong panggigipit ang ginagawa? Diba? Bakit ikaw, hindi ka nag-meltdown ng ganyan? Diba? Tao lang daw ba? Ito pa ha, talagang mga gago. Inamin na rin nila. Dapat talagang ma-impeach. Ha? Unbecoming na kung unbecoming.
pero tao rin siya na nasasaktan. O ayan, inamin na. Binagsak na. Nagagalit din. Sumosobra na na panggigipit nila. Natural lang na mag-react ang taon sa inyo. Ang pa. Nakakahiya po. Ha? Ito pa, sabi, ang becoming na daw kung becoming. Patunayan yung ginigipit siya. Sige nga. Ginigipit ba? Ganyan din ba ang sinabi ni Pangulong Duterte mo na ginigipit siya? Ng Quadcom? Wala. Siya lang. Kayo lang. Wala na kayo kasing maibato na idahilan. Ginigipit. Tao lang, may emosyon din. Really? Di ba sinasabi dapat, maski na galit ka, dapat maging wag kang too much emotion. Parang ganun eh. Isipin mo yung bawat salitang sasabihin mo. Ito hindi. Alam na alam niya ang sasabihin niya, mga kababayan. So don't give me that reason na tao lang may emosyon din. Hindi po. 'Di ba? Dapat inisip mo, oy, Vice Presidente ako, nagpa-Zoom meeting ka pa. Ibinroadcast mo sa buong mundo. Ha? Kaya kayo bato, wag ka nang magdepensa. Ang hirap depensahan nitong mga kababayan, lalong-lalo na yung direktang pagpapapatay, kausap na ang assassin o yung Davao Death Squad nila na patayin yung 3 sakaling may mangyari sa kanya. Uulitin ko. Matik yun. May investigasyon o wala, matik. Patayin mo yung 3 pag may nangyari sa akin. Paano pag walang nangyari, mga kababayan? Pinatay pa rin yung 3. So, hindi ka ba maparanoid yun? Hindi ka mabalisa doon? Kung kayo nga, sabi mo, unbecoming na kung unbecoming eh. Pero ginigipit. Patunayan nyo muna paano ginigipit. Patunayan ninyo. Hindi ba mandato ng House of Representatives parang kayong sa Senado gumawa ng hearing? Sabi ko nga sa inyo, pag hindi convenient sa kanilang mga kababayan, ngangaw-ngaw sila. Pero pag convenient sa kanila, tahimik sila. Ikaw nga ba to? Yung ginawa mong last hearing mo sa PIDEA? Di ba? Yung inasal mo doon. Ano? Nanggigipit ka rin ng resource person? You easily judge, di ba? Tapos makapagsalita ka? Wow! Di ba? Malinis, malinis. Pero in defense of Duterte, siyempre, ngangaw-ngaw ako. Antayin nyo sa 2025, mawala ka na dyan, yari ka. Pag nagpatuloy po ang Quadcom after the election, sige, baka ikaw din gumaya ka na kay Harry Roque. Oo. O baka naman, makontempt ka, gumaya ka kay Zuleika Lopez. De La Rosa said Duterte was just being human when she cursed at the first family. Accused them of corruption and threatened to have them killed. O tingnan mo, accuse. Ina-accuse without proper evidence. Diba? Yun ang panggigipit. Yun ang pangbababoy. Pangbabalahuran ng pagkatao. Ina-accuse nyo without what? Evidence. Nasaan? In-accuse nyong adik. Wala naman kayo napatunayan. Ngayon naman, corruption. Nasaan? Siya ang may corruption. May mga taong nagpatunay. Sino nagpatunay na may corruption? Si F. Elisa na may white envelope daw, sabi ni Pusit. 1 million kada buwan sa DepEd? Really? Diba? He denied Duterte's hysterical behavior is unbecoming of the country's second highest official. Sa kanya, dinideny niya. Pero andun sabi niya, gago eh. Depende yan sa dating ng tao. Basta ito lang ang isang garantiya na masasabi ko. Si Inday Sara, isang tao lamang, hindi yung plastic. Tao din yan na may emotion din. Really? Hindi siya plastic? Wow! Kayo nga plastic, mga orokan kayo eh. Diba? Mga animal. Ang dating sa amin yan, baliw, lukring, mental disorder. Kaya dapat nang mawala siya bilang Vice Presidente at makasuhan ng plunder or corruption, mga kababayan. Di ba? Nag-meltdown, mga kababayan, walang filter Ang lulutong na mura, may threat. Nag-akusa ng walang ebidensya. Nakita nyo? So anong gagawin dyan ngayon? Imbestigahan nyo na yan. I-impeach na ninyo. Hindi na matino ang utak niyan. Lumabas ang totoong ugali, mga kababayan. Ayaw mapagsasabihan. Ayaw makinig sa mga payo. Because of what? Entitlement. The privilege and the quasi-royalty they enjoyed in Davao City. Tapos nandito yung mga gunggong nila
ng mga followers, mga ass leakers ng mga mambabatas. Ito pa ang sabi ng isa, yung Chekwa senador. Dapat ito rin check natin kung totoong Pilipino ito Hindi po ba? Si Bongo, sabi niya sa Manila Bulletin, stop the harassment. Go tells House to ease up on contempt citation. Pinagsasabihan niya. Stop nyo daw ang harassment. Paano hinaras si Attorney Zuleika Lopez? Paano hinaras? Kung hinaras pala, ba't di kayo magdemanda? Bakit hindi siya mag-file ng demanda? Di ba? May lawyer siya, si Pusit. Now, kung talagang lawyer niya si Pusit, ay dapat ma-impeach si Pusit. She violated the Constitution. Article 7, Section 13, sabi ni Barry Gutierrez. Abogado yun. Alam niya pinagsasabi niya. Ano po sabi ni Go? Tingnan niyo kung paano nila depensahan yung dalawang nagdadrama. Ito ba ang mga mambabatas na dapat nyong iluklok ulit? Huwag nyo na pong i-re-elect ito. Isang Chekwa at isang kalbo na walang mga alam. Nakikiusap po ako sa ating mga kapwa mambabatas sa HOR na hinay-hinay lang sa pagpapatupad ng contempt at igalang po ang karapatan ng mga resource person. Wait a second, ginawa ba yan ng kasamahan mong si Bato sa mga resource person na kinokontempt nila? Sila nga sumisigaw Sinisigawan niya yung mga resource person Ini-intimidate niya Tapos kayo, ganito, ano pakialam ninyo sa trabaho ng HOR? Pinakikialaman ba kayo? Ito pa sabi, natatakot na po ang mga resource person dahil puro nakokontempt na po sila. Imbis na maging productive ang resulta, hindi na po dahil sa takot. Really? Bakit ngayon ka lang nagsalita ng ganito? Bakit yung ibang mga nakontempt? Tulad ni Cassandra Ong. Yung isa pa, yung sa mga pogo. Yung mga pulis na nakontempt. Di po ba? At iba pang mga resource person na nakontempt. Nagganito ba kayo? Na sinabihan yung hinay-hinay lang, hindi na po sila makapag-isip. Napakabayas mga kababayan. Ito pa sabi niya, Go also told House members to revisit its rules regarding investigation in aid of legislation, especially the grounds for citing resource person in contempt. He said that this should not be abused. Pinagsasabihan niya mga kababayan. Sino ka para magsabi ng ganyan? To revisit? Sa dami ng na-contempt na nila, sa kanyo lang to sasabihin dahil nagdrama si Zuleika Lopez? Really? Selective kayo? As a legislator and a Filipino citizen, really? I urge you, please stop the harassment. Stop down yung harassment. Nako, masyado na pampo. Nako. Tapos sinasabi niya si Amy Marcos daw pwedeng maging mediator. Come on. Kakampi nyo yan, Hindi pwedeng maging mediator yan. Dapat ang mediator, walang kakampihan. Nako, halata naman. Ano pa sabi niya mga kababayan, Bibiruin nyo, paano niya pagsabihan yung mga kapwa niya mambabatas, stop the harassment daw. Eto pa, bulag yata itong si Bongo. Ang sabi niya sa politiko, Bongo defends Sara Duterte, says no political harassment during Duterte's time. Really? Ang meron daw kay Duterte, puro pagsiservisyo? Really? Leila de Lima, anong ginawa nyo diyan sa former senator na yan? Ano ginawa ninyo? Hindi ba yan political harassment? Di ba? Pinakulong ninyo. Ginawa nyo ng kwento. Di ba? Dahil Dahil bilang CHR dati, nag-imbestiga siya sa Davao Death Squad. Kaya nung naging presidente si Duterte, binawian ninyo. Tapos sasabi mo, walang political harassment during your amos time? Sinungaling na inchik. Di ba mga kababayan? Nakakahiya. Talaga itong mga tauhan ni Digong, mga sinungaling. Pare-pareho sila, mga sinungaling. Anong sabi natin sa sinungaling? Ang sinungaling ay kapatid ng... ayan po, mga kababayan, kayo na lang po ang magduktong. Diba? Nakakaasar itong mga to. Yung mga defenders nila, hindi na alam kung paano didepensahan yung meltdown ni Lukring na bising presidenteng Pusit. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.